Banan ni Jesus ang banal na diwa na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. At ang kaaya-ayang lira, ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagak. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, ng liwanag ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Si Kristo ay muling nabuhay, siya ang ating kaliwanagan. Alleluia. Pinagdiriwang natin ngayon ang sandigan ng ating pananampalataya. Pagkabuhay na muli ni Kristo, kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Inaanyayahan tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama si Jesus sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Awitin natin ngayon ang papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahit-asan.
kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Ng Diyos Ama, Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ng kainan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kanakitan sa pananaig ng iyong anak laban sa kamatayan. Pagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya, sa lipunan ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinilaga ng Diyos na maging hukom sa mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak tayo, Alleluia. Araw ngayon ng Panginoon, magalak tayo at magdiwang. Alleluia, Alleluia, magalak tayo, Alleluia. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya ay mabuti.
Ang kaniyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng Panginoon, magalak tayo at magdiwang. Alleluia, Alleluia, magalak tayo. Alleluia. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng Panginoon, magalak tayo at magdiwang. Alleluia, Alleluia, magalak tayo. Alleluia. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong masdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng Panginoon, magalak tayo at magdiwang. Alleluia, Alleluia, magalak tayo. Alleluia. Araw ngayon ng Panginoon, magalak tayo at magdiwang. Alleluia, Alleluia, magalak tayo. Alleluia. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan ninyo ay mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatayo sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia,
Purihin si Jesucristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga. Hari ng ligaya, magbasbas ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, pumunta na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Si Maria Magdalena, sa Ebanghelyo ngayon, nung makita niya na walang laman ang libingan, akala niya ninakaw. Sabi niya, kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Naunawaan niya lang nung maranasan niya, nakatagpo niya ang Panginoon. Tayo rin, pang-ilan na nating Pasko ito ng muling pagkabuhay. Naunawaan kaya natin ano ang ibig sabihin ng resurrection? Yan po ang nais kong ipaliwanag sa inyo ngayon. Narito tayo, dambana ng banal na diwa. Jesus, ang banal na diwa. Ano ang kaugnayan ng banal na diwa sa muling pagkabuhay? Gusto ko pong paliwanag yan. At doon tayo magsisimula sa Big Bang, sa paglikha. Nang pasimula, sabi sa banal na kasulatan, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Binigkas niya ang kanyang diwa. Nawasak ang kadiliman. Nalikha ang buong sansinukob. Biglang sumabog. Andun na yung mga galaxies at saka mga bituin, pati mga planeta. Nabasag ang katahimikan ng kawalan. Nang binigkas ni Yahweh ang kanyang banal na diwa, una pa sa lahat ng panahon. Sa simula ay ang diwa, at ang diwa ay sumasa Diyos, at ang diwa ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya nilikha ng Diyos ang buwan at mga bituin, mga bulaklak, pananim, lahat ng uri ng hayop at ibon. Nilikha din niya tayo, nakawangis niya at kalarawan. Ngunit, nagkasala. Pinalaya sa paraiso. Pinangakuan ng magliligtas sa ating mga kasalanan.
Pagdating ng akmang panahon, ang banal na diwa ng Diyos ay naging tao na kagaya natin. Hudyo. Sa kultura ng Israel, danahan siya na kasama natin sa daigdig na ito. Kaya ang daigdig na ito ay banal. Dito naglakad yung banal na diwa na naging tao. Wala siyang ibang pinili. Ang dami sigurong planeta. Ewan ko lang kung may mga nilalang na iba doon. Dito siya pumunta sa atin. Naging bahagi siya ng ating tadhana. At dahil dyan, umusbong ang pag-asa ng sangkatauhan. Jesus, ang banal na diwa. Naging taong kagaya natin. Tuwang-tuwa sa kanya ang mga bata. Pero nanghahagupit din. Papakain ng marami, pinaparami niya yung tinapay. Kaya, pagdating niya, nakatagpo tayo ng pag-asa. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpipilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinuban ang pagiging kapantay ng Diyos ay naging tulad ng isang alipin. Sabi sa letter to the Philippians. Nakibahagi siya sa ating pagkatao. Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Nakibahagi sa ating pagkatao para patunayan ganun na lamang ang kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Naging masunurin ang banal ni diwa na naging tao hanggang kamatayan sa krus. Namatay si Jesus upang iligtas tayo sa kadilimang walang katapusan at puksain ang pusikit na kadiliman ng kasalanan at kasamaan. Sa bundok ng Kalbaryo, panandaliang nalambungan ng kadiliman, ng kasamaan at kasalanan, ng kasakiman at kabuhungan ang liwanag ng banal na diwa. Ngunit hindi nagtagal ang tagumpay ng kasamaan. Nabuhay si Kristo na maguli at muling magbabalik upang hukman ang mga buhay at mga patay. Sapagkat siya ang hinirang ng Diyos, pinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo ayon sa unang pagbasa at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang Mesiyas. Nabulag tayo ng ating mga hungkag na pangarap, na ang ating pangarap na maaari tayong lumigaya sa mga bagay na lumilipas dito sa mundong ito. Umaasa tayo na magkaroon nawa ng katiwasayan ang ating kalooban. Kaya sa muling pagkabuhay, maaari na tayong magtiwala na tayo man ay mabubuhay na maguli. May kabuluhan. Ang dami kong kinakausap ng mga teenager, sabi, climate change na, hindi ba kayo sabi nila, isa lang ako wala akong espiritu ng Diyos. Tayo kasi, hindi pa tayo inalihan ng espiritu ng Diyos na lumukob din sa Panginoon na nabuhay na mag-uli. Kaya, halos baliwala ang ating ginagawa. So lahat tayo ngayon, tinawag sa kalwalhatian, sa liwanag ng kalangitan. Tayo rin, dito pa man, hindi kaganapan ng pagkabuhay na mag-uli. Dito, mabubuhay tayo na mag-uli kung mayroon tayong bagong pag-asa. Nagtagumpay ka laban sa pagiging alkoholik mo o drug addict. Nagtagumpay ka laban sa pita ng laman at hindi mo na pinagtataksilan ng asawa mo ngayon. Pagkabuhay na mag-uli yan. Kaya ang iniisip natin ngayon, paano kaya itong si Jesus? Dito, ako ang liwanag ng mundo. Sa akin kayo sumunod. Paano natin mabigyan ng liwanag itong ating bansa na matagal nang nasadlak sa kadiliman?
Kaya wag nating, ngayon, sa araw na ito, sinasabihan tayo ni Jesus, wag maging pangarap lang ang muling pagkabuhay na matagal pang mangyari. Kung tatanggapin natin si Jesus na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, mababago natin ang mundong ito. Send forth your spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Renew the face of the earth. Tayo yon, mga marupok, mga makasalanan, but if we will accept Christ as Lord and Savior, yun yung sinasabi ng mga SPD. Hear the word, speak the word, be the word. Maging ikaw ang banal na diwa sa maliit mong paraan. Ang buhay ni Jesus, maging buhay mo, ang misyon ni Jesus, maging misyon mo. I live now, not I, but Christ lives in me, sabi ni St. Paul. So ang buhay ni Jesus, na muling na buhay, ay maging atin ding buhay. At ang kanyang tadhana, maging atin ding tadhana. Kaya ngayon, samantalang binubumba ni Vladimir Putin ang Ukraine at nanganganib na magkaroon ng pangatlong digmaang pandaigdigan, samantalang hindi pa tayo nakakatiyak kung mayroong bagong variant ng COVID, dahil mayroon sa Shanghai, lockdown ang Shanghai ngayon, 200,000 infections. Hinihintay pa natin yung pagkasira ng ekonomiya dahil 2 taon tayong walang trabaho. Panahon ngayon ng pighati, pagdurusa para sa marami. Marami rin, na madilim na nga ang panahon, hungkag pa ang mga pangarap. Walang ibang iniisip kundi mga bagay na material, walang ibang iniisip kundi sariling kapakanan. Yung mga kabataan, 10 oras sa kanilang digital device, hindi tayo makabahagi sa muling pagkabuhay ni Jesus kung ganyan tayo. So, resurrection, dito na naman tayo, marami kagabi, nasa vigil, tapos hintayin na naman ang Pasko. Walang nangyayari sa ating buhay. We do not grow in the resurrection of Christ. Kaya, narito tayo ngayon, maraming nalilihis ng daan, hindi alam ang patutunguhan. Easter, pagdiwang natin, ang banal na diwa na nabuhay na mag-uli sapagkat siya ang daan. I am the way, the truth, and the life. Sa panahon ng kaguluhan, sa isang mundong nababalot ng kasinungalingan, ang daming mga trolls na pinagbibili ang bansa, 30 pirasong pilak na parang si Judas, alam nilang kasinungalingan, yun kinakalat nila, libo-libo ang naglalike dahil kumikita sila doon. Sa isang mundong nakalimot ng magdilay kung bakit narito ang tao sa mundo, sa isang mundong opposite kabalintunaan sa shalom na pinangako ni Jesus na nabuhay na maguli, titipon pa rin tayo. Pagdiwang natin si Jesus bilang katotohanan. At ang katotohanan na we are born for higher things, not only for passing things of this world. We will become members of a new creation. Yan ibig sabihin ng resurrection. Kaya yung mga petty dreams na pakawalan nyo na yan. Sa isang mundong nawawalan ng pag-asang makatagpo ng kabuluhan para sa kinabukasan, lalo na yung mga Generation Z ngayon, walang gana sa buhay, walang ibang iniisip kundi yung present, yung kasalukuyan lang. Sabi sa akin ng isang teenager, Catholic school, mamamatay rin naman tayo, bakit ka pa magpakahirap? Dami ngayong nagpapakamatay na ng kabataan dahil sa depression at kawalan ng kahulugan. Narito tayo ngayon. Sinasabi natin sa lahat ng mga kabataang yan. Pinagdiriwan natin Easter Sunday, ang banal na diwa bilang buhay na walang hanggan.
I am the way, the truth, and the life. Diriwang tayo ngayon. Dahil may pag-asa na tayo kay Jesus na nabuhay na mag-uli. At sinabi sa pangalawang pagbasa, matutulad kayo kay Jesus na inihandog na bilang korderong pangpaskwa. Kaya iwanan nyo na ang kasamaan at kahalayan, maging Easter people sa gisag ng kalinisan at katapatan. Kaya puti ang kulay natin. Sa wakas, sa dakilang araw na ito, tulungan nyo kaming mga SBD. Ito ang aming prayer. May the darkness of sin and the night of unbelief vanish before the light of the Word and the Spirit of grace. Walang bahid ng pagdududa, walang kabuluhang mga lunggati iniiwan na. Ang abo ng kamatayan ay inaanod na sa tubig ng bagong buhay at harinaway maghari ang puso ni Jesus, ang banal na diwa sa puso ng bawat nilalang. At ang ibig sabihin niyan, nagtagumpay laban sa kamatayan si Jesus. Sasama tayo to renew the face of the earth so that the earth will also experience the resurrection in its own way. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. How do we renew it? The renewal of the earth na nanganganib ngayon dahil sa climate change, nasa ating mga kamay. The renewal of the earth cannot be done using power, destruction, and death. It can only be done with love and healing and forgiveness. Pag nasa buhay natin yan, sa ating mga pamilya, sa ating mga opisina, sa ating mga kasambahay, at iba pang mga people who touch our lives, we will renew the face of the earth. Mahirap yan. Walang nagsasabing napakadali niyan. Matagal yan. Pero kung pakinggan natin yung pagtawag ng Panginoon na nabuhay na mag-uli, ang banal na diwa na naging taong kagaya natin, mabibigyan tayo ng lakas ng loob sa harap ng mga napakalaking mga suliraning nakaharap sa ating mundo ngayon. Tayong lahat, Easter people, naniniwala na si Jesus na buhay na mag-uli, nabibigyan ng lakas ng Espiritu Santo. Sapagkat sinasabihan tayo, ang tadhana natin kaisa na sa tadhana ni Jesus. At ang sukat ng ating tadhana ay hindi isang dakot na alikabok na ilalagay sa isang urn dyan sa kolumbaryo. Ang sukat ng ating tadhana ay si Jesus, ang banal na diwa na naging tao, unbroken, everlasting. Magsitayo tayong lahat sa halip na pagpapahayag na ating pananampalataya. Sariwain natin ngayon ang ating ipinangako noong tayo ay binyagan. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko, ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nalibing kasama niya noong tayo ay binyagan. Upang kasama rin niya, tayo ay makabangon, makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda. Kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako noong tayo ay bininyagan. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang maasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika at hubugin ang kinabukasan ayon sa kaharian ng Diyos. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala sa Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang tapat at maasahang kaanib ng sambayan ng Kristiyano, pakisagot ninyo po itong 3 katanungan. Para kayo makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos,
Ang kasalanan ba ay tinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan at kasamaan. Ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ba ay tinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, tinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos na buhay, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang tatlong katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod, sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa ngalan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang ang maging ipagmalalaking anak ng Diyos at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katalungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan noong tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Amen. Dumako po tayo ngayon sa panalangin ng sambayanan. Ama, binabangon mo kami sa panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Sa pamamagitan niya, tulutan mo kami ng iyong grasyang nagdudulot ng galak at kaganapan. Pakinggan mo ang aming pagsamo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod sa bayan ng may takot sa Diyos, tunay na malasakit sa mga mamamayan at buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa sumusunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo. Ama naming Diyos, manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Biyayaan mo nawa kami ng panibagong pag-asa at buhay sa pamamagitan ng isang malinis, tapat at mapayapang halalan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Sa isang sandali ng katahimikan, ating
ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng muling pagkabuhay, dinggin mo kami. Manaming mapagmahal, buhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Siya na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa'yo. Dambana, katulad na halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob, maging si Jesucristo ng aming Panginoon. Kasi tumanggap at makisalo, ay mabubuhay at magkailanman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, masaya namin ipinagdiriwang Pasko ng muling pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal. Upang sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, hinihiling namin ito sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Manawing banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Kaya isinasamo namin, Ama, pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo ay punitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, bilang sasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, naalala namin ngayon ang kamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas, lalong-lalo na sa araw na ito ang kaniyang tagumpay laban sa kamatayan at kadiliman. Hinihintay namin ang kanyang muling pagbabalik. Kaya bilang pasasalamat, nialay namin ngayon sa iyo itong buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa.
kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Onesto, lahat mga obispo at mga pare at lahat ng kasapi ng iyong piniling sambayan ng Kristiyano. Dinggin mo ang mga kahilingan ng mga anak mong narito ngayon sa iyong mga mahal na harapan at nakikibahagi sa pamamagitan ng kanilang mga tablet at cellphone. Kupkupin mo kami, pag-isahin bilang iyong mga anak na nagmumula sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga mahal namin sa buhay na namatay na at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Dahil nabuhay na maguli ang iyong anak, umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal ay papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Puno ng pagtitiwala sa Ama nating nasa langit, panalangin natin na bigyan tayo ng ating kakanin sa araw-araw ayon sa panalangin na itunuro sa atin ni Jesus, ang banal na diwa ng Diyos. Nihilingin namin, Panginoon, ay adyan mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tandaan ng kapayapaan ni Kristong muling nabuhay sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito, katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang banal na diwa ng Diyos na naging tao, namatay, muling nabuhay. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang katapusan. Amen. Paalaala. Ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiintay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming iyong sambayanan upang sa pagdiriwang namin ng Pasko, ng muling pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya mo kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan at ng buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Arnoldo Jansen and Jose Freinademes. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan sapagkat si Jesus ay muling nabuhay, siya ang ating kaliwanagan. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.